FM Antique, DYMI-FM, Calino, DYOZ-FM Iloilo, DYRDAM, FM Tagbilaran, DYWCAM, Dumaguete, DYRF-AM at DYDWFM, Cebu, DYDW-AM Tacloban, at sa Mindanao, DXCPAM, General Santos, CXDBAM Malaybalay, DXDDAM, FM Ozamis, DXGDAM, Bongao, DXGN-FM Davao, DXHMAM, at DXDV-FM Mati, DXMMAM, Hulo, DXSN Surigao, DXMSAM, at DXOL-FM Cotabato, DXNDAM, at DXDM-FM Kidapawan, DXOMFM, Coronadal, DXVPAM Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Si Jesus ang wala katapusan nga manugbantay, nga wala nagapabaya sa iya panong. Padayon siya nga nagatuytoy, nagabantay ka nagapangapin sa iya panong. Paagi sa iya mga pastor, tob-tob sa siyang panahon, ang simbahan, ang panong, ang katawhan sa Diyos. Dugan nga nagapangalakaton, ka nagabantala sa ginarian sang langit. Simbahan sa kahanginan. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Father Jonas Sumagaysay. Simbahan sa kahanginan. Philippine Standard Time, 1:12 dito sa aton waragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Welcome sa aton Lunes edisyon sa panatuntunan Simbahan sa Kahanginan. Aton ginapasalamatan ang mahal na makaakos sa aton nga pagpalayag karon nga adlaw sa aton Lunes edisyon. Iwataton ginaabi-abing aton mga tagpalamati sa nakalinaing nga mga parugis sa aton dioceses, mga kabaduhanan kasudad sa probinsya sang Negros, Western Visayas, maayong hapon sa inyo tanan. Aupod naton diri sa technical side ang aton mga technical partners, Engineer Edgar Moncada, naton mga TUP OGDs diri sa aton baragwagan, aton ginaabi-abi. Kaluwas kami nagapasalamat sa inyo karon nga adlaw sa aton Lunes nga edisyon. Karon nga adlaw pizza 27. Karon dugay-dugay paabot kita. Magapamati kita sining ika-5 na, I think, ika-4 nga zona sa aton Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ining naduhan na lang ka tuig na bilid sa iya palangakuan. Ato pabatian karon nga adlaw sa alas 3 ng hapon. Ining zona sa aton Pangulong Bongbong Marcos.
mga pag-abot pagpatigayon ng karon nga adlaw ng mga rally sa mga Capitol areas ng aton nga syudad. Ining rally sang Tama Group. Simba sa kahanginan. Philippine Standard Time, alauna 16 din sa aton waragwagan sa DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Karong nga adlaw pizza 27, karong nga adlaw mo ining adlaw nga gintalana sa aton nga Panguluan Nasyonal ang pagatubang sa aton Pangulong Bong Marcos ang State of the Nation Address karon alas 3 ang hapon. Aton siya pamatian sa iyang naman nga katapusan ni nga suna kay may duha pa ka tuig na bilin ano ang mga sarang pagid mahimo o sarang iga lauman naton sa aton nga pangulo. Nagdigad nga tuig siya suna atong inaka pamursong Real Talk #Real Talk mga kainan atong mahiya naman kayo diyan. Simba sa Ni kahanginan. aning mahiya nga ini kamusta ni Subong? Ano ni sa ihan ang mga resulta kay ti kabalog kita ining na pinaka iskandaloso katama nga kontrobersiya sa ipanakuan ining kontrobersiya korupsyon sa flood control kay bangol sinati madamo sa mga nagkalain-laing nga mga hubon nga nag-react sadto ti karon sa iyang pag-expose sining anomalya sa iyang administrasyon sa bilyones ka pesos nga mga nagkaladura, nagkalastra nga puntos ng aton gobyerno. Specifically, sa Department of Public Works and Highways, aton ni siya hibalon ano ang mga updates ini, ano ang igabalita sa aton Pangulo matapos niya waragwag ang ining anomalya sa iyang palangakuan sa iyang administrasyon no, ni Pangulong Bongbong Marcos. Simba sa kahanginan. Di ano atong ginapaabol sining suna sa aton Pangulo. Yung nagid ang ining report niya kay ti kadamo sa mga ipikal nga mga opisyalis sa atong gobyerno ti dira mismo sa kamara ginapaabot garo di ang 50 ka mga kongresista nga maikangtanan sa anomalya sa flood control kagasubungan ining mga problema sa aton pong sa Pilipinas bangod kay ti ang pagtinataas sa isang presyo sa balaklon amuning aton subong ginaproblemahan amuning aton ginasumalang sa singa panahon ti amuni ang aton ginauman ano ang saranggid mahatag nga mga paglaom kag lauman naton sa Pangulong Bongbong Marcos. Simba sa kahanginan. Pamatian sa karon sa hapon alas 3 ang takna matapos ini mga inuras sa atong programa, mag-aaman na kita sa papamati sa atong Pangulong Marcos Jr. sa sining I would say na katapusan niya nga paghatag sing hugnat sa iyaman palangakuan. No? Ti imagine 2 years na lang, ti padayon kita nagasiling nga ti ano pagid ang mahimo sa Pangulong Bongbong Marcos. Saway sa payan nga kadamo sa mga along the way nga ginapangatubang nato nga crisis. Seryo? Siguro hindi naman kinanglanon nga igamuhat sa Pangulong Bong Marcos ang ining impeachment against Vice President Duterte. Ang importante din nga mapatian ta sa aton presidente nga ano ang mahimo niya nga mapaibsan ang kapigaduhon sa aton mga pumuluyo. Simba sa kahanginan. Paano niya sarangon ining mga bagay ini no? Ang aton ekonomiya, isa sa mga concern naton, krisis sa politika, anyway, no, ini impeachment ini, isa sa mga dako nga katol sa Pangulong Marcos, tungod kay, ini makalyado nga Duterte Marcos, sa subong, yan sa subong sa langlay sa tawag na hidwaan, nagakadalasa, nagakalastra ang aton nga mga kauturan, sa sina nga kaimtangan. Abo ni aton man bantayan kung bala sa ning iya nga suna, iya mensionar, iya pahayag
ining mga sistema kag ining mga pagkahimtang subong sa sining aton nga ginapakatubang nga krisis. Simba sa kahanginan. Okay na oras sa 21 minuto sa kalikas sa launa sa hapon diri sa Uragwagan sa DYEF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Grabe tagit na sa init, grabe init kag matapos nga nagasulod si Bagyong Quiapo, nagwa siya kag nagbulos naman ning ilinit naman no. Pero ang aton nga klima abi gamay baylo mo. Amo na nga palugyan naton sa aton makauturan nga padayon ka mo nga mag-ulo-aligmat kay kung ang init ka tupa pilang pitik sintas maulan ti kinanglanon nga ang aton kay lawas maproteksyonan naton agod nga malikaw kita sa mga masakit no nga aton ginapangatubang. Kay aron nga adlaw sa aton nga Lunes edisyon ano pa gid dapat naton estudiyahan karong hapon magluwas nga pamatian naton ni nga suna sa aton pangulo magluwas nga mamati kita sa iyang nga mga report sa aton pungsod ang ining mga nagligad nga matinuig ti kadamo sa manatabo no kadamo sa tabo ini natabo sa Senado inatabo Senado nga madamo diri sa mga senador judge nga aton subong na tan-aw nga may implikasyon man sa iya nga palangkuan sa iya nga liderato bantayan tani siya kung ano ang mga resulta sini. Okay, so muna aton bantayan sining adlaw nga Lunes mga kabinan. Simba sa kahanginan. May hapon kay Ima Tumbos Dilatore nga naga-tune in, naga-view sa aton social media platforms sa DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. Antes ka lumang istoryahan ay sige importante nga mga talakayan sining aton Lunes edisyon ay pabalo ko lang sa inyo kag bilang further additional announcement because this coming August 11 ang aton nga diocese magapatigayon sa kadakong event diri sa aton cathedral. Of course ang aton bag-ong obispo Bishop Louis Galvenes mag-aabot diri sa Pizza Jess sining bulan sa Agosto as the formal arrival sa aton ikapito nga diocese nga Diocese Bishop Most Reverend Bishop Louis Galvenes ti ang mga parokya nga sa diin nagaaman man sining likoton kag aktibidad sa palabuton nga Pizza Jess alauna sang hapon magasugod dito sa may boundaries sang Diocese ng Kabangkalan kag Diocese ng Kabangkalan kag Bacolod ang parokya sa Mahal nga Santa Magdalena Parish dira sa may Banwang Hinigaran dira magpanukad ang aton nga obispo Bishop Louis Galvenes and then they will proceed going to Bacolod and then diri sa may replica sang National Group o ining aton NGC dira sa may tubangan sa plaza dungka dira ang aton nga mga grupo nga naka-motorcade. Then from there sa NGC replica magapatigayon sa prosesyon going to the cathedral to start the so-called ritual kang seremonya sa canonical reception. Amo na ang Pizza Jess nga adlaw nga hilikoton sa aton nga diocese. And then pagka August 11 ang mga importanteng events will start actually in the morning but ang pinaka-sentro sa event kini sa sing aton nga patigayon sa isa ka helikoton sa aton nga diocese amo ang instalasyon ni Most Reverend Louis Galvenes mga kabanan diri sa aton nga cathedral sa aton nga Sebastian Cathedral nga amo ining pinakasinto diri damo nga bisita mga kari diri ang mga obispo, naglaing nga mga dioceses, kag iban pa nga mga kaparian, kag at the same time, mag-abot man din aton nga papal nuncio. Kag ang aton nga arsobispo, gikan mismo sa Metro Manila, nga panguna man sa sining celebration diri sa may San Sebastian Cathedral. Simba sa kaya mo na kahanginan. aton nga studio sa Plabuton na Agosto and then may alaman pa kita mga fiesta pati kayo nung dila sa may Domos Day nga mag-sponsor ang mga nilaing mga bikaryato ti ang amon yung bikaryato
sa palabuton nga July 31 dito sa may Domos Dei. So kapalian katumuloon magapreparama sila nga sa isang desenaryo o novenaryo o desenaryo sa sinang adlaw nga talana para sa amon nga mga bikaryato. Simbahan sa kahanginan. Okay, oras sa 25 minutos sa liga sa lawan sa hapon dito sa ragwagan sa DYEF CMN Bacolod. Simbahan sa kahanginan. Ang isa ka importante pagiging balita nga aton istoryahan ni parte sa ayuda cash assistance programs ang aton Pangulo ining igapatigayon o gipatigayon na gani sang July 21 ining expanded uplift program or cash assistance, the known as the uplift program, the Unified Package Livelihood Industry and Transport Assistance Program sang aton nga Pangulong Bongbong Marcos. Kag ini may ara nga beneficiaryo nga 7.5 bilyones ka mga pamilya nga igapanagtag sang Department of Social Welfare and Development. Tinasugod na sa page 71, may atatlo ini ka grupo nga patupon ining cash assistance ang ining uplift program cash assistance. Ang group 1 amo ang mga beneficiaryo sini amo ang mga nakabato na sa 4 phase pero I think dugang pa sa tawag nga gutom program assistance for the beneficiary. Tag 2,000 pesos ang napain nga kantidad para sa mga taga Group 1. Anyway, sa mga 4-phase beneficiary, may additional pa yung mga 2,000 pesos. Kaya ini pagin ang Group 2 para naman niya sa mga pigado nga magabaton sila 2,000 pesos man. Kag ama low income is beneficiary or is recipient magabaton man sang 2,000 pesos, no? Hindi na gali ang mga purpose kundi mga pati mga is beneficiary nga ti kondubo imo income ya sarang ka makabaton sing cash assistance coming from the uplift program sang aton nga Pangulo, mga kabinan. Simbahan sa kahanginan. Di amo ni nga katahom kami nga programa pero imagine na may mga pipila kita nga makauturan diri nga ti bastante may ara pa AX, may ara pa sing natupad, may ara pa sang akap, no? Ti ari naman ni ang uplift ngini. Kag may ara pa gani nga beneficiary para sa aton mga farmers, no? Kati mga 200 million ay ti nakapain sini nga pundo para naman sa apituhan sang RSSI di ba sa mga farmers nga kadamo sa mga nasalanta subong sa mga small planters sa aton nga sugarcane workers, sugarcane industry. Tigani naging paagi man sa aton nga Pangulo dila sa mga Department Social Development Social Welfare Development ining cash assistance man niya sa mga farmers nga nagahuyango tungod sang kapigaduhon dugang assistance, no? Kati imagine na nag-abot ining dako naman nga halit sa mga sugar workers, no, sa sugar industry. Ginapaagi sa aton nga Sugar Regulatory Administration ang partner sang DSWD gikan sing milyon ka pesos assistance para sa mga napektuhan sa sining krisis, mga kabinan. Simbahan sa kahanginan. Okay, karon sa adlaw nga pati kita nga na yung hapon Maria Marming ng hapon Father permi ka ko gapamati gapati sa imodi sa Guadalupe Silay. Mayong hapon sa inyo mga taga Guadalupe. Simbahan Ay thank you sa guys sa inyo kahanginan. nga nagabasa kanagadala sa aton mga sa aton nga mga pag-share sa aton programa sa lain nga mga area. Mayong hapon man kay Vasyang sa Molde El Valbuena. Simbahan sa kahanginan. Okay, padayon kita sining aton talakayan ti ining uplift program cash assistance gadayaw man kita sini, no? Gadayaw kita sini bangod kay ati on sa krisis kinahanglan tagid man bulig kag dapat kinman magbiduligay kita. Kag batahon man sa nga actuation sa aton Pangulo, sa aton Panguluhan nga may amuni bala nga inisyatibo nga bastante ang ayuda. Mas maay pa gani magtupa ang ayuda sa mga
kauto na to nga mga pigado sang ipangibulsa lang sa aton mga politiko mo na mabudlay no mas laban ang kakadto sa korupsyon sang sa ayuda porsyon mga kabenan. Simbahan sa kahanginan. Bilib makita sinake ini programa ini maka dutay o hindi man dutay kundi maibisan ang actually ang kapikiduhon sa aton mga kauturan tungod kay kapati kita nga paagi sa ayuda at least no mabasagan ba lang mayara ba lang pian porsyon maski matuod tag 2 pesos 2,000 pesos lamang ina puna ko na bulig sa aton nga mga nag-experience sa kapikiduhon labi naging subong nga ti pitik sintas kung pinawasak ang presyo sa mga balaklon. Okay, ti ang presyo daan sang gatong di balaan gul pilangga shoot up ti di lang nagligad lang nga marteso nagsaka naman presyo ang produktong petrolyo labi na gid ang diesel ara sa 84 pesos na ang presyo sang gatong ti medyo sakit sa bulsa sakit sa aton nga mga kauturan labi na gid ang pigado ti kabalo kita nga once magsaka ka ng presyo sang gatong may domino effect ina no tanan to apektado gid tungod kay ang iya sina nga domino effect nga magsaka man presyo sa mga balaklon panaog hindi magpanaog ng presyo ina kung magpanubo ka niya presyo sa gatong sa produkto petrolyo kabudlay kabudlay panubuo ang presyo sa mga balaklon. Simbahan sa kahanginan. Pero kung saka ka niya, dasig, kung magpanubo, dugay, amo nang masakit-sakit gid, no? Ti ang saran na lang gid mahimo, amo ang paghatag sang ayuda, maibsan bala ang dugang pag-antos, no? Gaantos na kadaan sang madamo nga mga kapigaduhon subong, tidugangan pa bi nga nagasaka pa gid ang presyo sa balaklon, kasaka pa ang presyo sa produktong petrolyo, ti amo na patong-patong ang kalisod sang mga Pilipino. Tiyo ang isa sa mga ayuda gani isang uplet program kasi isang program gani parte sa gutom program. Ti moson nga ang gutom tama ni kariyal lagi sa aton nga mga kauturan. Tama lagi jak aktual ka konkreto nga may alagi jak gutom kay ti ang programa mismo yang tinaga gani gina pangalan si assistance ni gutom programo. Simbahan sa kahanginan. Kaya mo nga kakabalaka kita nga magsigisigi ang pagsinakaay sa presyo sa produkto petrolyo kag wala sing assistant ng ang gobyerno ti medyo na lang no amo ni ang ginabastyag naton ginabastyag sa aton mga isig ka Pilipino ti pero ini maabot karon nga asuna sa ato pangulo ano ayhan ang iyaga promesa sa aton ano kahayan igahatag niya nga dapat aton lauman nga pirme kaysa bala sa tutuod lang do ang ng aton mga leaders no pabaya na bala daw ang aton nga mga natungdan nga mga local government units gahambal amo ni pangulo sa iya nga programa kag ang mga palabuton pag nga iga-implementar puti pagabor sa dalom daw wala man ni gina-implementar si Lubos kid tinini 2,000 pesos niyo nga kasa assistance ni matsyagan ko mabutan naman sa pinulitika mo. Simbahan sa kahanginan. Ining kasa assistance naman sa ato Pangulo amo ni isa ka problema na sa sistema bangod kay magsilikit ang cash assistance program hindi gibalikawan inatawag na politics of patronages no nablang kung sino kilala ya mula na makabaton kag daw ginagamit pa bala ining sistema ining tawag nga ayuda sang aton nga Panguluhan Nasyonal sa pag sustain bala sa mga imantanan ang mga opisyalis lokal nga ginagamit nila ini sa natawag nga politika. Simbahan sa kahanginan. Agol diya makabintaha sa buto no tawag nga politics patronages politics bala no ng padino system tiyahay ang mga luluoy ang mga kubos ang mga pigado ti abinilaya ang naghatag sina ang isa ka politiko isa ka local government unit nga politiko pero wala ka balong hinagaling nga mga ayuda nga
programa ina sa aton nga Pangulo. Programa ina sa aton Panguluhan Nasyonal. Pag-abot sa dalom, duro sa mga style-style ang mga politiko, teryo. Dali na lang maabot ang eleksyon naman sa barangay. IT, amo naman ni ato naman ni expectar o ato naman ni kinakabalakahan ngayon mga ayuda system gamiton sa mga may boko sa politika agad magpahamot sa mga pumuluyo. Simba sa kahanginan. Na amo ning aton kahinaan, namo this why ang ayuda imbis nga rikta nga mag-abot sa ato mga benepisyaryo, ginagamit pa sa mga politiko nga makakuha bintaha sa abuto, mga kamanan. Simba sa kahanginan. Kamu na nga aton nga pangabay tani bala nga di pag-imuon amo sina, no? Tiyo, September 28 mga sugod naman ang filing sang COC. Pagsugod kampanya, hatag-hatag naman sa mga ayuda. Di ba tiniling ayuda sa Panguluhan Nasyonal? Masi maglasta naman ni. That is why importante na sa aton Department of Social Welfare Development nga isituit ba na ang claim list ba nga wala ni DSing ano tani, no? Tiabot kay ti ang naghatag sang lista sang aton nga mga taga-DSWD, mga taga-LGUs. Naghatag sang lista sang aton nga mga taga-DSWD, na pintada na guro na ibalahaw, ti na pili na nada, tamo na kaysa, ang todo nga benepisyaryo sang ayuda nga bululigan, kisa sipyat pa. Kaya nga aman, ang gipanglista dira, parente ni kapitan, mga suporte ni kapitan, suporte sa mga kandidato, kundi wala sayod ang ayuda system, mga kaminan. Simba sa kahanginan. Yang mo ning aton pemi nga ginakoreksyonan bangod kay ang senaryo kag ang aton aktual nga nagakatabo sa aton ground level. Ang aton mga pumuluyo nga nagakinahanglan sa bulig, laktan pa sa politika, mga kaminan. Simba sa kahanginan. Di batayan tani sa palabuton nga suna karon kay dugay sa aton nga pangulo kuno mahambal sa parte sa sining barangay election man, pero I think mag-duel sumas siguro ang pangulo sa iya naman nga ginhambar sa nagigad bala. Atong parte sa mahiya naman kayo, no? Masyagan ko mahal nga Pangulong Bong Marcos, hindi ni mahiya, dapat ikuan sila diri, no? Dapat ya ipatupa tagid ang mga kaso. Ti pamangkot diri sini mga nagkomiter sang korupsyon kag madamo pag mga opisyalis, hindi lamang opisyalis sang Department of Public Works and Highways, kundi mga opisyalis sa Kamara kag sa Senado. Ti kamusta ni sila, no? Amo ni pala makutano ni ayhan sinabili nga duha ka tuig, managod sila ayhan. Amo ni pamakutano, managod sila. Itubto subong lambot na ini pila ka bulan kag karon nga adlaw sunas sang ato pangulo. Tidiin dili ang mga persona nga masilin naton na mapasakaan sing kaso, mga kaminan. Simba sa kahanginan. Mapasakaan sa kaso ang muning ginapaabot naton sa sunas sa aton Pangulong Marcos. Pabalik kita matapos yung pahanomdom. Standby! DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Nga masubo ka haw? Ano ba lang nagatublag sa imo? May personal concern tani akong ay hambal sa imo, friend. Yes, friendship. Ano ina? Pero do ka seryoso sa inughambal mo? Oo. Ginistorya kami kiinas ang parents namon. Kay financially hard up gid kami. Nagmasakit si tatay Gani wala siya subong sang obra. Hindi man katispaser ang kita ni nanay sa iya pagbulubaligya para sa galastuhon namon sa balay. Kag isa pa, 3 pa nga daan kami nag-eskwela sa kolehiyo. Friend,
Basi mauntat na lang ako. Hello? Sino ini? Joy, si Gladys ini. Guess what? Gisugidan ko si Papa sa problema mo. Nag-offer siya na kung gusto mo, pwede ka mag-obra sa aming grocery shop. Pwede ka mag-working student. Matuod ka? Gladys, nalipay gid ako sa imo support. Salamat kita. Matuod ka gid nga abyan. Kabataan, hatagi sang importansya ang imo pagtuon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga estasyon. DYAF 1143 SEMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. Diyos ko. Kamunti ko na siyang ipa-abort. Ang ganda pala niya. Sorry, baby. I love you. Handog ng Diyos ang buhay. Tanggihan ang aborsyon. Isa ka mensahe nga ginadulong sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga estasyon. DYAF 1143 SEMN Bacolod. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon nga Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Simba sa kahanginan. Okay, pabalik sa aton nga pagpangalangad karong adlaw sing aton Lunes edisyon sa palatuntunan simbahan sa kahanginan. Ang aton oras 41 minutos nagaligan sa launa sang hapon diri sa uragwargan sang DYAF CMN Bacolod. Simba sa kahanginan. May hapon kay Coral Yasos, she is watching right now sa aton Facebook page ang social media platforms ang aton nga Diocese ng Bacolod. Mayang hapon sa mga taga Silayman at the same time, no? Na naka-tune in. Mayang hapon sa mga taga Guadalupe. Of course, kabugursaan nga sila sa Silay, no? Sa inyo sa aton nila lang doon nga alkalde, Mayor Judith Gallego, no? Ang aton nga idol sa sudad sang Silay, no? First time nga isang alkalde gikan sa masa, no? Mayang hapon gid sa aton nga alkalde, Mayor Judith Gallego. Simba. Okay, panayon kita sa aton talagang adlaw, sing aton nga Lunes nga edisyon, ti ilang oras na lang, no? Dugay-dugay report kay hatag sa iyasuna ang aton Pangulong Bong Marcos ti iplastan niya sa aton ano ang nahimo sa pila ka tuig, no? 4 ka tuig bala mo. Sulod ba 4 ka tuig ti pinabili pa nga 2 ka tuig ang aton nga presidente. Ti anong mga nahimo niya, anong mga bagay nga igahatag sa aton nga accomplishment sa aton nga Pangulong Marcos. Kag ano pag dapat niya himuon kasi sinabili nga 2 ka tuig nga sara naton lauman nga sa pagtakop man sa iyang liderato nga sa iyang man nga administrasyon, may mga importante nga hatag ang Pangulo nga magsilbing nga ligasiya man sa iyang pagpangalagan sa pungsod Pilipinas bilang aton Pangulo. Pero sa iya administrasyon tuod man kadamor sa mga pangatubang nga mga krisis mo, kadamor sa mga matubang nga mga madamong nga mga kadulom sa iya administrasyon. Ilabi na gid ini pag tiwalag kag ilang pag break up nila ni Pangulong o Vice President Duterte. Iti ining
isuguran na mga alliances nga unity karon niya naging disunity ng ilang alliances ang ilang pag-isa ti nako pagin nga sintibaka bagod kay ti hindi lamang nagdulong sa break up kun kadto pag sa krimen or ining ginapatigayon subong impeachment no sa aton nga pangulo o ipaduhang nga pangulo sa aton pungsod Pilipinas. Simba sa kahanginan. Amo niya pirmi ang kanan siya tayo pirmi kamanan basta ganing aton nga pagbuto sa politika nagapangibabaw ang kwarta-kwarta kada pangibabaw ang personal nga intereses kag wala kita gaisa sa kasagrado nga katuyuan sa pagpatigayon nato sa aton kinamataron sa pagbuto. Ang resulta pirmi hindi maayo nga panggobyerno. Simba sa kahanginan. Muna din ang demi ko na pinaton din na istoryahan dire pirmi nga ini taning nga katabor sa atong gobyerno magserbi ni siya nga leksyon, magserbi ni siya nga pagtulunan nga kita hindi kita tiwalag sa katungdalang ka responsibilidad nga tang sa ginabutan naton nga buto sa aton nga pagkas naton sa aton nga baluta. Kinahanglan ipasa Diyos naton ini kag ang aton konsensya ginagiyahan katali sa matarong kag Diyos noon kay nga aman kung nagairal sa aton kwartahan ay porsyon aga balik sa aton ang karma. Tiyan mo na kasubo pamatian nga sa sulod sa nga malawig at tinuig ang untani nga naga-isa nga pangulo kag vice presidente para sa kayuan sa aton pungsod at gipakitaan nila sa ilang ininaway porsyon. Tiyan mo na nga masubo katama. Tiyan impeachment niya lumanging hantungan sini dugangan pagdaan di may pila ka mga senador judge nga ang ilagi na pakita in the impartiality kundi do kasubong na lang may pipila dira ka mga senador sa aton ko Senado nga imbes nga maghatag sang maayong imahe sa pumuluyo ang ilagi na pakita mga propaganda mga trolls nila no nga nagwa nga to Senado daw halampangan porsyon na lang sa ilang kaulingon nga intereses political. Simba sa kahanginan. Di masubo-subo inakay sa aton nag-apekto ang ining krisis sa aton administrasyon o krisis sa aton nga gobyerno. Amo ni paano ni balansyon sa aton pangulo sa iya report nga matagaan man tasang kapawa kagkasan nagapaglaom sa pila na nakatuig na bilin kay anong mangin paglaom naton nga makasiling kita ti may tsansa mag-champion. Ti amo na ang aton nga laong manti. Of course, kita bilang Pilipino, kagrisyano, tinguha man ta nga magbangon ang aton pungsod. Nabiyaan na kita sa ibang nasyon. Sa una, ang Vietnam, gahangla lang sa aton. Ang pungsod nga Malaysia or Thailand, gahangla lang sa aton. Sila kita subong niya, halos na kita yung mapakilimos sa mga ginahimo naton, bangol nga aton, panggobyerno, imbis nga mag-moving forward, nag-backward ya mga kabanan. Simba sa kahanginan. Kung may kilala ko nga balikbayan dito sa New Zealand, kuno ganiya, mag-eskwela ka bugasiya, mag-eskwela ka sang doktora or nurses siya, nursing, ginasubsidize sa gobyerno. Diriya, education is only for the privilege. Okay? Pag wala ka sang kwarta, pahuway ka sa banga. Simba amo na masubos sa aton kay ining mga bilyones ka pesos, no? Imagine ang report sa aton nga isa sa mga kinilalang institusyon when it comes to survey, nagapakita nga ang aton nga nagakadula nga kwarta sa gobyerno halin pa sa 2016 to 2025 o 2026 yara sa 8.8 trilyones ka pesos. 8.8 trilyones ka pesos, hindi na bilyones, trilyones ka pesos ang nagakadula. 2016 to 2026 ang nagakadto sa korupsyon 8.8 trilyones ka pesos. Simba sa kahanginan. Ang utang na subong sa aton nga pungsod Pilipinas sa luwas ang pungsod sa aton nga padayong antos sining tawag nga utang naton gasaka ang aton utang sa pag-antis mag-asumer ang Pangulong Marcos ang utang era sa sobra 12 trilyones ka pesos. Grabe man to ang pinangutangay sa nagligal administrasyon ni Pangulong Duterte.
Ti kakatuman sa korupsyon. Karunyari man halin sa 12.25 trilyones, naglambot na subong sobra 18 trilyones ka pesos. Anong katilyon ka pesos sobra kapin? Di nakato dito sa mga politiko nga mga korap. Simba sa kahanginan. Nga muna nga ini nga problema manan, nga muna aton ginapamatian subong, no? Kapadayo kita nga siling ati ano ang kahigayunan kag katsansa sa aton pungsod Pilipinas, no? Pagbag-o ang sansa naton pagbag-o. Pagbag-o sa aton nga panibuot, sa aton sistema, sa aton pamatasan, sa aton values. Amo niya ang mga target points sa aton nga paano naton sa siling balang aton pungsod makatibawas ang tema pagbag-o hindi lamang sa personal kundi sa sistema man agon nga makatabo kita sa inangan sang kadalagan kag kaluwasan. Simba sa kahanginan. Okay na oras 54 minutos nagaligas sa launa sang hapon diri sa lagwagan sa DYEF Simen Bacolod. Simba sa kahanginan. Ang hapon kay Emma Tumbos de la Torre, no, sa aton nga social media platform sang DYEF Simen Bacolod. Simba sa kahanginan. Ini ba naligad ba nga proceeding sa Senado kung di napatigahan sa mga impeachment? Ipangsyam na nang naligad adlaw ti ma-resume naman ang impeachment sa palabuton nga Miyerkules mo ang impeachment against Inday Sara Duterte nga ti apat ni artikulo, duwa pa lang artikulo ng talakay. Ang unang artikulo atong artikulo sang banta sa pagpatay sa Pangulong Marcos, yati ayon si First Lady Lisa Marcos, ang anay first or ang Speaker of the House Martin Romualdez, amo ni mga patutsada ni Inday Sara Duterte sa iyang video, tiyan mo tong unang artikulo nga hatag inising probable cause and therefore yung subiter sa Senado qualified kag madala siya nga articles of impeachment offense nga bahin sa articles of impeachment sang aton nga Senado. Ti ang ikaduhang nakalista man sa sining artikulo amo ang unexplained wealth ining walay athag sa iyang salin. Ti kay ang aton nga mga opisyalis maginalikirin na sila nga salin kada tuig. Ti ang salin sa aton nga Vice Presidente aralan sa 88 milyones ka pesos. Ti daw hindi amo kag may probable cause man tuno sa aton mga kongresista because they're the ones nagfile sang kaso sa ining Senado agon maglarga sa impeachment trial. Ti may ara siyang bank record or bank account nga 6.7 bilyones ka pesos. Ti qualified pag sa article of impeachment bilang articles of impeachment bilang isa ka impeachment offense. Ti karon amo ni ang sitwasyon sa mong Senado tining na legal ka proceedings maisa ka kontrobersiya naman sa isa ka senador Judge si Senador Pia Cayetano nga naghimo sa isa ka splice nga video nga ginapakita niya sa iya splice nga video isa ka propaganda sunod sa aton nga mga observers tungod kay siya isa ka Senador Judge. Ti ano tong ibutang niya gipakita ito ang isa ka eksena sang gipatigay nga proceeding sa tunga nila ni Representante Chel Jokno. Ang isa ka ginastoryahan dito kag ginadiskusyonan nga bahin sa ilang debate atong fish expedition, fishing expedition. In fishing expedition parang panguha sang ebidensya nga wala sang legal nga proseso. Ti ang buol silingon sining nga propaganda nga daw nag-ako, nga daw ako si attorney or congressman Chel Jokno nga nagsayop sila bangod kay ang iyang tirada sa sining prosecution parang fishing expedition. Ti nagagwangan di amo na original nga mga record nga ginpamulong ni Congressman Chel Jokno. Kaya nga tuoy sina diway mas nagsilinga ang fishing expedition nga amo ning kahulugan ni pero sa video footage splice footage ni Senador Pia Cayetano nagapakita nga daw ginhimuan niya sing isa ka misinformation o disinformation
nga daw ginakabing isa ka propaganda, dili ka daw nagkontribusya ini kanan tungod kay dili siya ma-disgrasya tungod kay ang isa ka senior judge dapat mangin impartial siya sa isa ka korte nga subong sini. Simba sa kahanginan. Di mangin isa ay nagka-violation sa canon of professional responsibility, no? Di kapin ka na abogada ka, na? Manghimo ka na sa mga splice sa propaganda da, ti dugang pa nga ti you are in a prominent position nga supposed to be mangin impartial ka, mangin neutral ka. Karon yan nagwa yung kanan nga daw maginapinan kang side political. Tiyan mo ni karon ang kontrobersiya sa iya. Tungod kay bilang senador, judge, ipakita sa pumuloyo na may sense of fairness, may sense of impartiality, tito gagwa iya daw nag one-sided ikaw. Di pa ano ka na karon makamintinas na wag nga objectivity. Kaya ti kung hukom ka, kita hukom mo lang nga dapat ya ang imo nga desisyon dira ya neutral, may objectivity, may klaro, may sense of justice, mga kabenanti. Amo ni karon ang isa ka ginapakatubang nga kontrobersiya ni Senador Pia Cayetano, mga kabenan. Simba sa kahanginan. Yan mo ni aton subong Senado, nahimo na lang ni siya lapangan. Ang atong Senado subong daw hindi na institusyon sang natawag nga mga honorable. Kaya ay iban sila dito mga trollings na. Iban sila dira bash na. Ginagamit ng Senado o ginagamit naman ang ilang posisyon not to defend the truth and to defend the so-called integrity and to highlight the accountability to those who are committing o nakakumit sa tawag nga krimen or nakakumiter sa tawag nga corruption to maintain the so-called inang integridad niya na. Tika mo sina ang magpakita sa nawong sina, amo na gani, kung nga nagasoksok mo sa robe bilang mga senador because you are being asked to maintain the so-called political neutrality ang natawag nga impartial justice, mga kabanan. Simba sa kahanginan. Wala kita sa oras, kaya pala natin sa mga inadlaw sa batay na itong pagpangalagan sining palatuntunan sa kahanginan. Di na kita magatakop temporaryo din sa aton programa Simbahan sa Kahanginan. Na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Okay, medyo lang kita sa oras sa Chimpo karong adlaw sing aton nga Lunes edisyon. Kita na kita sa Lunes padayon naton nga pag-istoryahan sa kahanginan dili sa aton palatuntunan. Kaupo naton liwas sa aton technical side naton si Chief Engineer Edgar Moncada kag aton mga OGTs sang TOV. Lubos kami nagapasalamat sa itanan sa liwat maayong hapon. Miguel Blasasor. Basta't maghintay ka lamang. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko.